So, what is the Amazon third-party business model? So, we want to talk about what kind of business model we use in Amazon. Okay, pagtitignan natin. So, there is at least 4 types of different business models that we have in Amazon. Ano ang mga yon? Okay, ang business model na yon ay retail arbitrage, and online arbitrage, and private label, and wholesale. Ano-ano ang explanation dito sa 4 na to? Ang iba sa inyo ay alam na ninyo to, di ba? So, eto yan. Unahin natin ang retail arbitrage. Ang retail arbitrage, eto yung nasa loob ng grocery. Eto yung nasa loob ng mga butika. Pwede ka ditong maghanap ng mga item na papatungan mo lang ng iyong tubo at ibebenta mo ngayon sa loob ng Amazon. Kaya, ayan po ang tawag doon, retail arbitrage. At yung isa naman ay medyo may pagkahawig lang. Medyo may pagkahawig itong dalawang ito, pero ang pagkaiba lang nila ay mamimili ka sa loob ng online. Kaya tinatawag itong online arbitrage. Minsan din kasi, mas maganda sa online. Di ba minsan may magandang offer, may buy one take one or buy now. Ito yung. So, ang next naman natin ngayon, ang private label. Ito yung meron ako. Ito yung kasalukuyang ginagawa ko. So, di-design ka ng sarili mong design, sarili mong style, sarili mong pangalan. Yan po yung private label. Yung ikaw mismo ang may-ari. Yung ikaw yung CEO. Yung ganon. Yung wholesale. Ito yung pinakalas. Ito yung marami ka ng pera nitong pambili. Okay? Kasi, ang wholesale kasi, ito yung third party. Ito na yung third party na tinatawag. Yung, halimbawa, sample natin si Brilliant Skin. Di ba si Brilliant Skin, siya may ari niyan. Siya yung CEO niyan. Di ba siya, meron siyang mga galamay. At sino yung mga galamay niya? Yun yung mga distributor niya at reseller. Yan po yun. Yung halimbawa, ikaw yung seller, bibili ka ngayon kay Brilliant Skin ng maramihan. Para makuha mo yung big discount, anong gagawin mo? Mag-franchise ka or mag-distributor ka. Yun po yun.